Tayo po ay magsiyuko muli, manalangin sa ating Panginoon bago tayo magbasa ng banal na kasulatan. Hallelujah. O dakilang Diyos, muli sa araw na ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala na patuloy na ginawad sa amin. Tunay nga po, Panginoong Diyos, na napakapalad namin at napaka-pribilehiyo namin tao, Panginoong Diyos, na kami tinawag mo at sa bawat linggo, Panginoong Diyos, ay nilalagakan mo ang aming mga puso, kasiyahan na maparito sa iyong bahay-sambahan. Kaya, Panginoong Diyos, sa aming munting Bible study sa umagang ito, nawa, Panginoong Diyos, ay pahiran mo ang iyong lingkod na magbabahagi ng iyong salita. Hindi ako makita nila, kundi ikaw, Panginoong Diyos, na nagsasalita sa kaibuturan ng kanilang mga puso. At nawa, Panginoong Diyos, sa bawat bahagi na aming tatalakayin, Panginoong Diyos, ikaw ang mag-reveal, ikaw po, Panginoong Diyos, ang siyang higit pa na kumatagpo sa pangangailangan ng kanilang mga puso. Panginoong Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwala ang mga oras at minutong lilipas at ito po ay aming samot dalangin sa iyong banal na pangalan lamang po, aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. At bago po tayo magsiupo, mga kapatid, ating buksan po sa Genesis chapter 45, verse 1. Pwedeng buksan na natin yung slideshow natin. At kung inyo pong natagpuan, mga kapatid, ating pong basahin. Genesis chapter 45 verse 1, ang sabi po dito, Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him, and he cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren. Na ito po ay kwento ni Joseph sa kanyang buhay po sa lumang tipan, mga kapatid, na ang panahon na si Joseph ay naging alipin sa Ehipto at nung siya ay maging governor na ng buong Egypt, mga kapatid, pumunta ang kanyang mga kapatid doon sa Egypt dahil sa kagutom at maraming mga nangyari at si Joseph, nung siya po ay magpakilala, ito po ay kinuha ko doon nung siya po ay magpakilala na sa kanyang mga kapatid. Maraming mga nangyari, ngunit tatalakayin natin yan mamaya, mga kapatid. At sa 1 Corinthians chapter 3 verse 18, sabi po dito, Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa natin sa kanyang mga salita. Sabihin po natin, Amen. At kayo po ay malaya pong makakaupo na, mga kapatid. Hallelujah. Pwede po ba natin palakpakan muli ang ating Panginoon sa umaga ito? Pwede po ba yung karapat-dapat na pagpalakpak sa ating Panginoon? Hallelujah. Praise God. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. At salamat, mga kapatid, at tayo po muli ay merong pagtitipon upang makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen? Hallelujah. At sa umagang ito, mga kapatid, nais ko po na tumalakay patungkol po sa identity crisis. Hintayin natin yung operator natin. Next slide. Ito po ang pag-uusapan natin, identity crisis. Knowing, at meron tayong subtitle, Knowing Your True Identity in Christ. Sino po ba dito, alam na po ninyo ang pagkakilanlan ninyo? Amen. Napakainam po kung sa umagang ito ay kilala na natin ang ating pagkakilanlan at ano ang ating pagkatawag po sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? At knowing your true identity ay kinakailangan po maunawaan ng isang mananampalataya kung paano po tayo tinawag ng ating Panginoon, ano yung plano niya sa ating mga buhay, at ano po yung mga pangako niya. Dahil napakahalaga, mga kapatid, kung mauunawaan natin at makikilala natin ang ating mga sarili, mga kapatid, tayo po ay magiging higit pa na matibay sa ating pananampalataya. Amen? Thank you, Bar.
Hallelujah. At pag pinag-usapan po ang identity crisis, kung titingnan niya po mga kapatid, ito po ay isang tila baga negatibong salita, negatibong word. At ito po ay sa maraming mga bagay na ako pagbubulay-bulay, inspirasyon ng Panginoon, ito ay dumating kahapon dahil po sa maraming mga bagay, maraming binubulay-bulay at maraming mga pinagdadaanan mga kapatid. At tunay nga po mga kapatid, kapag ang isang mananampalataya ay mayroong mga pinagdadaanan, sabi nga ng ating kapatid, Brother Ryan sa akin, okay nga yan kung meron ka mga pinagdadaanan. Kasi bakit? Doon ka huhugot rin ng inspirasyon sa Panginoon. Sa mga bagay na pagdadaanan natin sa bawat araw. Katulad ng mga kapatid natin na sa pagtatrabaho, minsan mayroong mga trabaho na nag-iisip-isip tayo, ano kaya ito? Kalooban ng Panginoon. Ano kaya itong bagay na ito na natamo ko naman? At pag mayroong mga pagsubok, mayroong mga bagay tayo na pinagdadaanan mga kapatid, doon tayo nakapag-iisip. At minsan mga kapatid, nasi-shake po yung ating identity bilang pagiging Kristiyano. At minsan mga kapatid, mayroong mga bagay sa buhay po natin na hindi natin maiiwasan at minsan ay nagagawa natin, nasi-shake po yung identity natin at tila baga nawawala yung pagiging Kristiyano. Natitrigger tayo minsan sa mga sitwasyon. Tama po ba yun mga kapatid? Pero kung tayo po ay higit pa na mamalagi sa ating Panginoon, nawaglit man tayo sa ating pagkakilanlan, ang Diyos po ang bahala magbabalik po sa atin. Amen. Kaya kinakailangan po na makilala natin ang ating sarili at higit sa lahat, Panginoon, makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Dahil bagamat gaano pa tayo kaalam sa lahat ng mga bagay, pero kung hindi natin alam kung ano ang nais ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay, tayo po ay babagsak sa ating pananampalataya. Ngunit sa lahat ng yan, mga kapatid, ang Diyos ang may hawak sa ating mga buhay. Amen? Siya ang may panukala ng langit at ng lupa. Kaya kinakailangan na maski ang ating buhay ay ipagkatiwala po natin sa atin, Panginoon. Hallelujah! Sa hindi pagpapakalaot, nais kong umpunan natin mga kapatid dahil napakarami po nito, napakahaba at nawa ay hindi po tayo mag-overtime at maisakto natin sa ating oras. Identity crisis. At pag pinag-usapan po ang identity crisis, mga kapatid, what is identity crisis? Marahil mga kapatid ay napapakinggan na natin yan. Nung nag-search nga ako, meron ako na-search sa Google, movie, identity crisis, yung title niya. Pero hindi ko naman napanood, mga kapatid. Yung movie ay yung bida raw, mga kapatid, ang ginawa niya, nag-clone siya ng kanyang sarili. Bakit? Dahil raw doon sa kwento, mga kapatid, gusto niya na yung mga tao, yung mga nakakasalumuhan niya, meron makita na siya ay perpekto. Kaya gumawa siya ng clone na mas mainam sa kanya. At minsan, mga kapatid, sa mga mananampalataya, nais natin yung pagkakilanlan natin ay mabuting pagkakilanlan sa lahat ng tao. Sa lahat ng oras, di ba mga kapatid? Na kinakailangan natin na pagkakilanlan natin ay makita yung ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Dahil kung halimbawa si Brother Billy pa rin ang nakikita, yung dating Brother Billy, may problema tayo doon bilang mananampalataya. Kung si Brother Jeremy pa rin, yung kanyang dating pagkatao, pagkakilanlan, ang nakikita pa rin ng mga tao, may problema. Kaya ang kinakailangan bilang mananampalataya tayo, ay ang makilala sa atin, makita sa atin, ay ang ating Panginoong Hesukristo. At bagamat mananampalataya na tayo, may pagkakilanlan na tayo sa ating Panginoon, alam na ng mga tao, ayan, believer yan, mananampalatayan ni Kristo, born again yan, Kristiyano yan. Pero minsan, meron mga nakapagtitrigger sa ating mga identity na nawawala yung
pagkakilanlan natin sa ating Panginoon. Sabi dito, identity crisis is defined as a period of uncertainty or confusion in a person's life. Ang identity crisis raw, mga kapatid, ay ito po ay period, panahon ng walang kasiguruhan at confusion sa buhay ng isang tao, mga kapatid. Ganon po ang identity crisis. This crisis occurs when a person's sense of identity becomes insecure and unstable. Ito po ay nagkakaroon, mga kapatid, kung ang isang tao raw po, ang kanyang pagkakilanlan, ang kanyang pagkatao ay nakakaranas siya ng insecure. Kasi minsan, di ba, pag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, ng maling mga bagay na laban sa paningin ng ating Panginoon, maski man hindi alam ng ibang tao, nagkakaroon tayo ng insecure. At nagiging unstable po yung pananampalataya natin, naapektuhan po yung ating pananambahan sa Panginoon. Kaya minsan, mga kapatid, dumadalo pala tayo na ganito yung kalagayan natin. Hindi tayo sigurado sa ating identity. Kaya minsan, nasa loob ng bahay-sambahan na pakinggan yung salita ng Diyos, hindi makapag-amen. Bakit? Meron mga gumugulo sa kaisipan at sa puso ng isang mananampalataya. Unstable. Kaya hindi makapag-concentrate sa salita ng Diyos. Bakit? Unstable. Pero kung tayo po ay sigurado sa ating identity, pagkakilanlan na parito tayo, na tayo'y mananampalataya, mananambahan sa Panginoon, ibubuhos natin, ibibigay natin buong lakas natin sa pagsamba at pagpuri sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. An identity crisis usually occurs when there's a change in a person's life. Ito raw po ay malimit na nangyayari sa buhay ng isang tao pag meron mga bagay na pagbabago. Halimbawa po sa mga estudyante. Halimbawa, hindi pa estudyante o kaya papasok. Magkakaroon ng change pag kayo ay nag-high school na. At pagdating nyo ng college, iba naman na. Yung mararanasan nyo kasi iba na naman yung mga kasalamuhan nyo. At pagkatapos nyo ng college, magtatrabaho, papasok kayo sa opisina, di ba? Minsan, unang araw nakakakaba. Iisipin nyo, no kaya to, baka matapang yung boss ko. At minsan, pag matapang yung boss, nako, yung pagiging Kristiyano. Yung dating Kristiyano na maamo at sumusunod lagi sa utos, pero pag mabagsik yung boss, nagiging murmurer na Kristiyano. Na yung dating pagkakilanlan niya, mga kapatid, ay nako-compromise dahil sa mga pagbabago na nangyayari sa kanyang mga buhay. Kaya nawa, mga kapatid, ay meron tayong nakukuha sa umagang ito. Amen? But an identity crisis can happen at any time. Hallelujah. Ito po pala, mga kapatid, ay pwedeng mangyari sa buhay ng isang Kristiyano anytime. Kahit yung routine nyo, araw-araw, papasok kayo sa trabaho nyo, o kaya magbabantay kayo ng inyong negosyo, mayroong biglang dumating na nakapag-trigger sa inyo, pwede pong makompromise yung inyong pagkakilanlan bilang isang Kristiyano. Kaya nawa, mga kapatid, hallelujah, ay dinidefine pa lang natin yung pagiging yung identity crisis, ay meron na po tayo nakukuha. Amen? Hallelujah. At tayo po ay magpatuloy dahil mahaba pa to. Sa pangangaral po ng ating propeta, ay sa I have heard but now I see sa noong 1965, sabi po dito na tinaitilan ko ng crisis in a believer's life. Sabi dito, now sometimes these great pulsations of faith come right in the time of crisis. Na minsan raw yung
matindi at dakila na pulso ng pananampalataya, mga kapatid, ay dumadating sa atin sa panahon po ng mga krisis. Tama po ba ito, mga kapatid? Sa panahon na meron tayong kinakaharap sa mga buhay, problema, suliranin, naranasan, diyan, mga kapatid, yung pananampalataya natin nag-a-arise. Kaya pala yung buhay ng isang pagiging Kristiyano, palaging merong pagsubok na ibinibigay ang ating Panginoon Diyos dahil po para po higit pa na palaguin ang ating pananampalataya. Amen. It usually crisis that drives us into this. It was crisis that drove Job into it. Naalala nyo si Job, mga kapatid? Marami siyang naranasan na dati-rati napakaganda ng kanyang buhay, napakarami ng kanyang ari-arian, napakarami ng kanyang mga pag-aari, mga kapatid, lupa at mga baka, mga alaga, mga kapatid. Ngunit unti-unti pati yung kanyang mga tauhan naubos, mga kapatid. At masasabi ko na ito ay napakalaking crisis sa buhay ni Job. Why he was at the end of his life, his children was dead, his camels, and all his goods was gone and destroyed. Lahat ng pag-aari niya, mga kapatid, ay nawala at nawasak. In his own life, he was broke out from the crown of his head to the soles of his feet with boils, na maski man po yung buhay niya, mga kapatid, ay nanganganib. Dahil sabi doon sa banal na kasulatan, si Job raw po mula sa bumbunan niya hanggang sa talampakan, mga kapatid, ay meron siyang pigsa, meron siyang boils. At sabi dito, it was a crisis. Biruin niyo, mga kapatid, kung tayo makakaranas ng ganitong mga bagay, paano kaya yung kalagayan ng ating pananampalataya? At sinabi pa ng kanyang may bahay, Job, di ba? Alam natin yung kwento na inutusan siya na sumpain niya na ang kanyang Diyos. Ngunit tiningnan ni Job ang kanyang asawa, sabi niya, tila baga ikaw ay babaeng hibang na nagsasalita. Mga kapatid. At dahil po sa crisis na ito, mga kapatid, sabi dito, that he pressed himself, mas lalo siya, mga kapatid, nagtibay. There were the inspiration struck him. Dahil po sa crisis na naranasan ni Job, meron siyang inspirasyon mula sa Diyos na sabi niya, for I know that my Redeemer liveth. Amen? And he shall stand at the latter day upon the earth, and though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Bagamat raw ay masira ang kanyang katawan, mga kapatid, yet in my flesh, na ang kanyang katawan ay masira, mga kapatid, shall I see God. Ganon ang pananampalataya ni Job. Dahil po sa krisis, naranasan niya, whom I shall see for myself and mine eyes shall behold. Hallelujah. Hallelujah. Kaya pala, mayroong mga krisis tayong naranasan sa ating mga buhay. Kung tayo po tatanungin, mga kapatid, sa ating mga buhay, mula pagkabata hanggang sa panahong ito, punto ng ating mga buhay, ilang beses na po ba tayo nagkaroon ng krisis? Mga suliranin. At paano po ba natin hinarap yung lahat ng mga yon? Kung isipin nyo, nung unang mga panahon, tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon Diyos. Paano nyo hinaharap yung mga krisis sa buhay nyo? At paano nyo naman, titingnan nyo naman ngayon, kung paano nyo hinaharap yung mga krisis nyo bilang kayo'y mananampalataya na sa Panginoon. Diba? Yung naranasan natin ngayon, pag tayo may krisis, noon napakatapang natin. Pero ngayon, pag may krisis tayong naranasan, iniiyak natin sa ating Panginoon Diyos. At lahat ng krisis na naranasan natin ay nagiging magaan.
Dahil meron tayong Diyos na nakakita sa atin at pinaglalagakan natin ng ating pagtitiwala. Amen. Hallelujah. At ganito si Job, nung maranasan niya yung krisis, sabi dito, inspiration struck him. Kaya nawa mga kapatid, pag tayo po ay nakakaranas ng krisis, ng kawalan sa ating mga buhay, nawa inspirasyon yung nag-struck sa atin, hindi yung, ay nako, aalis na ako dito. Walang mangyayari sa buhay ko dito. Maghahanap ako ng magandang trabaho. Pero kung ang Diyos po ang tumawag sa atin, mga kapatid, ang Diyos po ang bahala na magbaback up po sa atin. Amen. Katulad ni Job, inspiration struck him. Kaya nawa, pag tayo may suliraning krisis, hindi discouragement yung mag-struck sa atin, kundi inspiration na mas higit pa. Sabi dito, magkaroon ng dakilang pulso ng pananampalataya. Amen. Hallelujah. At pag-usapan po natin ang life story ni Joseph, at ito po ay inano ko na lamang, parang sinamarize ko mga kapatid para makita natin yung buhay ng isang tao, kung hialin tulad natin ang ating buhay. Si Joseph po, dito po sa banal na kasulatan, kung titingnan natin, babasahin natin, napakahaba po na inilaan sa banal na kasulatan, isinulat yung kanyang talambuhay. At napakaganda po mga kapatid, dahil napakarami natin mapupulot na aral sa buhay po ni Joseph. At mula po nung kanyang kapanganakan, sabi, yung pinag-summarize ko, ang naranasan niya ay birth in favoritism. Na si Joseph po, Joseph was born to Jacob, siya po ay pinanganak ni Raquel, na asawa ni Jacob, kaya siya po ay special kay Jacob dahil siya ay anak po ni Raquel na kanyang iniibig. Alam natin yung kwento mga kapatid, na yung asawa ni Jacob, si Rachel at si Leah, ngunit si Jacob ay nandun yung kanyang puso kay Rachel. And dahil dito mga kapatid, making him his father's favorite son. Di ba napakaganda? Kung tayo po ay magiging anak ng ating mga magulang, di ba napakasarap na tayo maging paborito. Lahat ng atensyon gusto natin, sisikapin ng ating mga magulang na ibigay sa atin dahil tayo ay paborito. At ganito po yung naranasan ni Joseph, mga kapatid, sa kanyang magulang. At dahil siya ay paborito, Jacob gifted Joseph a richly ornamented robe. Ito po ay mababasa natin sa Genesis, sa Genesis chapter 37 verse 3 to 4, na si Jacob ay ginawan siya. Sabi dito, now Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. Na sa panahon nila mga kapatid, bihira pa po yung magkaroon ka ng kasuotan na maraming kulay. Na sa atin ngayon, kahit pa yan gawin nyo rainbow yung mga damit nyo, ay nabibili na natin. Pero sa kanila noon mga kapatid, na siya ay iginawa ng kanyang tatay ng coat na maraming kulay, ito po ay napaka-espesyal sa panahon nila mga kapatid. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceable unto him. Dahil nakita nila mga kapatid na mas higit na iniibig ng kanyang tatay kaysa sa 10 niyang mga kapatid, nagkaroon ng hatred sa kanilang mga puso at hindi na sila nakikipag-usap ng matino, ng maayos sa kanya, mga kapatid. Dahil po sa ibinigay ni Jacob. At yung coat of many colors symbolizing his special status. Kaya pala ganun, mga kapatid, na makikita agad ng kanyang mga kapatid, special si Joseph sa mata ng kanyang tatay. This favoritism led to jealousy among his brother. Ito po ay nagbunsod po ng pagsiselos sa kanyang mga kapatid.
At nawa mga kapatid, kung meron tayo mga ganitong mga bagay na naranasan, maski minsan sa mga favoritism, minsan hindi man natin sinasabi o wala man tayo na sinasabi na papakita natin mga kapatid, ay nararamdaman yon ng bawat isa. Umiisip natin, ay, parang mas paborito siya kaysa sa akin. Nagbubunsod po yan ng pagkainggit, ng pagsiselos mga kapatid. At nawa ay maging maingat po tayo dyan. Kung tayo man po ay magkaroon ng anak, minsan nangyayari yan, pero kinakailangan po maging pantay-pantay po tayo sa pagtingin sa ating mga anak upang hindi po tayo makapagbunsod ng pagkagalit sa kanilang mga puso. Amen. At yan po yung unang part ng buhay ni Joseph na nailista ko po dito, yung highlights ay 10 ito mga kapatid. At sa ikalawang part mga kapatid, yung panaginip ni Joseph. Joseph, ito po ay mababasa natin sa Genesis chapter 37 verse 5 to 11. Joseph had 2 prophetic dreams. Alam na po natin yung sa mga nagbabasa po ng banal na kasulatan at nakabasa na nito mga kapatid, alam natin ito, ang kwento ito, kaya sinamarize ko na lamang, indicating that he would one day rule over his family. In the first dream, his brother's sheaves of grain bowed down to his sheep. Yun po yung unang panaginip ni Joseph. At sa ikalawa po, mga kapatid, the sun, moon, and 11 stars bowed down to him. Na dahil po sa mga panaginip na ito, mga kapatid, yung kanyang kapatid, mga kapatid, only increased their envy and animosity. Bakit? Napakagaling rin naman kanya mga kapatid. Meron rin kapahayagan dahil na-interpret nila yung panaginip ni Joseph. Sabi dito na nakita nila na sila ay yuyuko, yung magulang, yung tatay, yung nanay, ay magbabow down kay Joseph. Na-interpret nila mga kapatid. At dahil dito, mas higit pa sila nagkaroon ng pagkainggit at hindi mainam na pakikitungo kay Joseph, mga kapatid. At sa ikatlong bahagi, betrayal and sold into slavery. Ito po ay mababasa natin sa Genesis chapter 37, verse 12 to 36. I-take note nyo na lamang, mga kapatid. At Joseph's brother, dahil po sa pagkainggit nila, mga kapatid, sila po ay gumawa po ng pagpaplano. At yung pagpaplano nila po, mga kapatid, ay masamang pagpaplano. Dahil yung plano po talaga nila, they initially planned to kill Joseph, mga kapatid. Pero eventually, decided na ibenta na lamang si Joseph dahil meron silang kapatid na salamat sa biyaya ng Panginoon ay pinigilan sila na patayin si Joseph, kundi sinabihan sila na ihulog dun sa balon. Ngunit nung gusto sana niyang sagipin si Joseph ay wala na doon dahil naipagbili na pala, mga kapatid. The traders took Joseph to Egypt at kaya po siya naibenta kay Potiphar na officer of Pharaoh. Ganon po yung buhay ni Joseph. Mula sa pagiging favorite child ni Jacob hanggang sa napagselosan ng kanyang mga kapatid at siya po ay ibinenta upang maging alipin. Na napakaganda nung kalagayan ni Joseph, favorite child. Pero nagkaroon sa kanyang buhay, naging siyang alipin, mga kapatid. Kaya kung titingnan nyo, mga kapatid, sa ganitong krisis, tila baga napakahirap na ganitong kalagayan. Yung mga kapatid mo ba mismo, yung nagkanulo sa'yo, at pwedeng maapektuhan yung pagkakakilanlan, yung identity mo, na dati-rating masayahing bata, pag inutusan ng kanyang magulang, puntahan mo yung mga kapatid, dalhan mo ng pagkain. Pero nung siya po ay ipagkanulo na, pwede magkaroon ng pagbabago po sa kanyang pagkakilanlan.
dahil sa mga naranasan niya. At tayo po ay magpatuloy. At sa ikapat na bahagi, mga kapatid, life, yung buhay ni Joseph sa bahay ni Potiphar. Ito po ay sa Genesis chapter 39, verse 1 to 19. At dahil po sa pagiging masikap ni Joseph, sabi dito, Joseph gained favor in Potiphar's household due to his integrity and hard work. Na bagamat po si Joseph, mga kapatid, mula sa pagiging paborito, ay siya po ay nakaranas na maging alipin, mga kapatid, hindi nanatili yung pagkakilanlan niya na paborito. Siyempre, pag ikaw ay alipin na, ang mangyayari, ikaw ay gagawa ng marami na mga bagay. Pero si Joseph po, kakaiba yung naging buhay niya. Bagamat siya ay alipin, sabi dito, nanatili yung kanyang integrity and hard work. Na mula sa kanyang pagiging paborito ni Jacob, na nandoon yung kanyang pagkakilanlan, siya po ay alipin, mga kapatid, ginawa niya ng mabuti yung pagiging alipin niya. At sabi dito, Potiphar made him the overseer of his house. Dahil po sa kanyang integrity and hard work. Kaya tayo mga kapatid, bilang tayo ay nung unang panahon, ang ating mga buhay, ay alipin tayo sa kasalanan. Ano po yung ginagawa natin? Mga kasalanan rin, mga bagay na hindi marapat sa mata ng ating Panginoon. Dahil ano po? Alipin po tayo ng kasalanan noon. Ngunit, ano po yung naranasan natin? Nung tayo po ay makakilala sa Panginoon, anong ginawa niya po? Pinalaya po tayo sa kasalanan. Kaya kung tayo po ay malaya na sa kasalanan, sabi po sa banal na kasulatan, tayo po ay alipin na ni Kristo. Kaya ang kinakailangan po natin bilang tayo ay alipin na ni Kristo, ang kinakailangan natin sa ating pananambahan, sa ating pananampalataya, ay katulad po ng ugali ni Joseph. Magkaroon ng integridad at hard work sa pananambahan, mga kapatid. Sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ito po, na kung makikita ito, na si Potiphar nga nakita yung na hard work ni Joseph, mga kapatid, ano pa kaya ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran? Siya po yung bahala na magpala po sa atin kung tayo po ay magiging masikap po sa pagtatrabaho sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? Potiphar made him the overseer of his house. Kaya nawa, mga kapatid, tayo po ay alipin na ni Kristo. Kaya nawa, wala na ditong alipin pa ng kasalanan mula alipin ng kaaway. Tayo po ay tinubos na ng ating Panginoon at tayo po ay malaya na, mga kapatid. Kaya ano ang kinakailangan natin? Huwag na tayong gumawa ng mga pagkakasala dahil tayo po ay alipin na ni Kristo. However, mga kapatid, nandoon yung integrity, hard work ni Potiphar, pero ay ni Joseph, mga kapatid. Pero yung asawa ni Potiphar ay nagustuhan si Joseph, meron nakita kay Joseph. However, Potiphar's wife falsely accused Joseph of attempting to seduce her after he rejected her advances. Nang i-reject po ni Joseph yung pagsiseduce sa kanya ng asawa ni Potiphar, ay nagkaroon siya po ay nag-falsely accuse po kay Joseph dahil po tinanggihan siya ni Joseph. As a result po nito, mga kapatid, Joseph was thrown into prison. Di ba, mga kapatid? Alipin na siya mula sa paborito, kinainggitan ng kanya mga kapatid, nagkaroon ng kapahayagan, ng dreams, tapos ebinenta sa pagka-alipin. Ngayon naman, mga kapatid, alipin na siya, ikinulong pa siya sa loob ng presuhan. Na mas maganda pa sana yung kalagayan niya bilang alipin. Dahil nakakalabas-labas pa siya. Marami pa siyang nakikita ng mga bagay. Bagamat alipin siya, pag inutusan si Joseph, pumunta ka doon, Joseph, bumili ka ng ganito, ng ganito.
At pagbalik niya, marami siyang mga nakita, mga bagay. Pero mula sa pagiging alipin niya, mga kapatid, mas naging mababa pa yung kalagayan niya. Nakapasok pa siya doon sa kulungan na naging limitado na lang po yung kanyang iniikutan ng kanyang buhay. Napakalaking krisis na maranasan nito, mga kapatid, ng isang tao. At sa pagpapatuloy, pero alam niyo po ba, mga kapatid, even in prison, mga kapatid, hallelujah, hindi po mapipigilan yung pagkakilanlan ni Joseph na siya ay may Diyos na kasama. Mapunta man siya sa Egypt bilang alipin, kasama niya ang Diyos. Mapunta man siya doon sa sulok ng preso, mga kapatid, kasama ang Diyos. Sabi dito, Joseph found favor and was put in charge of the other prisoners. Tingnan nyo, mga kapatid, alam natin yung kwento niyan sa Genesis chapter 39. Nabagamat nandoon na siya sa loob ng kulungan, naroon yung maganda at makapangyarihang kamay ng Diyos gumagawa po sa buhay ni Joseph. Yun ang pagkakilanlan ni Joseph. Meron siyang Diyos sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, nawa, yung pagkakilanlan natin, hindi lamang pagiging Kristiyano, kundi Kristiyano na merong Diyos na kasama tayo sa bawat araw ng ating mga buhay. Saan man tayo ilagay, tiyak ko ang Diyos ang bahalang magpala sa atin, katulad ni Joseph. Amen! Ano man ang katnan natin, ano man yung maging trabaho natin, ano man ang mga bagay na ginagawa natin, kung kasama natin ang Diyos, tiyak po, ito po ay pagpapalain ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! He continued to demonstrate faithfulness and integrity. Maging alipin man siya, makulong man siya sa presuan, nanatili ang kanyang pagiging faithful at ang kanyang integridad, mga kapatid. While in prison, Joseph interpreted the dreams of two fellow inmates, the Pharaoh's cupbearer and baker. Habang nandun po sa loob ng kulungan, mga kapatid, ay may nakasama si Joseph. Yung dalawa, alam natin yung kwento, yung cupbearer at baker. At doon sa dalawa na yon, mga kapatid, kapwa sila na naginip. At yung panaginip ng dalawa ay nakita ni Joseph na tila baga may bumabagabag sa kalooban ng dalawa at tinanong niya. At sa madaling salita, mga kapatid, yung mga panaginip nitong dalawa nito na sila po ay cupbearer and baker ng Pharaoh, mga kapatid, ay na-interpret po ni Joseph ng accurate. Sabi po dito, his interpretations prove accurate. The cupbearer was restored to his position and the baker was executed. Ganun po nung yung nangyari, mga kapatid. At habang po paalis na yung cupbearer, may re-restore na siya sa kanyang posisyon. Pinagbilinan po siya ni Joseph na wag mo kong kalimutan. Alalahanin mo ako. At alam niyo po ba, mga kapatid, si Joseph po, sa pagkatapos ng interpretation na yon, nanatili pa siya ng 2 years pa doon sa kulungan. Hindi na siya naalala ng cupbearer, mga kapatid. At sa ika-6 na bahagi ng buhay ni Joseph, interpreting Pharaoh's dreams, sabi dito, 2 years later, mga kapatid, ang Pharaoh naman po yung nagkaroon ng panaginip at nagpahanap siya sa buong lupain ng Egypt at sa iba't ibang lugar, mga kapatid. Walang makapag-interpret ng kanyang panaginip. At dahil po dito, saka lamang siya naalala ng cupbearer. After 2 years. At sa madaling salita, mga kapatid, pinatawag si Joseph at nirecommend siya sa Pharaoh na mag-interpret ng kanyang panaginip. Joseph interpreted Pharaoh's dreams as a prophecy na ito raw po ay propesiya ng 7 taon na abundance at 7 taon rin ng taggutom. He advised Pharaoh to store surplus grain na magkaroon ng
malaking kawan, mga kapatid, para i-store yung mga grain, yung mga abundance na harvest, mga kapatid, sa 7 taon upang maging paghahanda po sa 7 taggutom. At dahil po dito, mga kapatid, sabi nung mga sino pa ba yung maganda na pagkatiwalaan ng ganito na posisyon? Kundi yun nag-interpret rin, yung nakakita nung interpretation nung panaginip. Kaya sa madaling salita, mga kapatid, from slave, si Joseph, niloob sa kulungan, hanggang po sa maging mataas na katunggulan. Rise to power. Na nagkaroon siya ng malaking katungkulan sa buong bayan, sa buong bansa ng Egypt, mga kapatid. Siya po ay ginawang governor. Sabi dito sa Genesis chapter 41, impressed by Joseph's wisdom, Pharaoh appointed him as the second most powerful man in Egypt. Tingnan niyo, mga kapatid, from slave, pero ang nangyari to the second most powerful man in Egypt. Na kung titingnan niyo kung sa mga hari at mga reyna sa mga bansa, presidente, siya po ay vice president ng bansa Egypt, mga kapatid. Na sa mga lahat na pagdidesisyon, ay meron siyang kalayaan magdesisyon na mas mataas lang sa pagdesisyon yung Pharaoh. Na dati-rati yung kanyang amo na si Potiphar ay nandun na lamang sa kanyang baba, mga kapatid. Na pinaglilingkuran niya si Potiphar. Ngayon, mga kapatid, second most powerful man in Egypt, si Joseph. Nakita niyo, mga kapatid, sa lahat ng krisis na nangyari sa buhay ni Joseph, ay naalagaan niya yung kanyang pagkakakilanlan, yung kanyang identity. Pero alam niyo, mga kapatid, pagkatapos ng kanyang rise to power sa buong Egypt, i-manage niya yung kayamanan ng Egypt, mga kapatid, ay hindi pa doon nagtatapos yung krisis sa buhay ni Joseph. Sa Genesis chapter 42 to 44, mga kapatid, dahil po sa kagutom na ng buong mga bayan, mga bansa, mga kapatid, sa Middle East, sabi nga po sa banal na kasulatan ay sa buong mundo, ay naroon yung kanyang pinanggalingan, yung ginikanan niya, yung magulang niya, yung mga kapatid niya, ay naranasan rin magkaroon ng kagutom. Kaya ano nangyari, mga kapatid? Alam nung meron nakapagbalita sa kanila na doon nga sa Egypt, nagkakagutom tayo dito, pero doon sa Egypt, napakaraming pagkain. Hindi sila naapektuhan nung taggutom. Hindi sila naapektuhan ng paghihirap. Kaya anong nangyari sa madaling salita, mga kapatid? During the famine, Joseph's brothers came to Egypt seeking food. Na pumunta sila sa Egypt at sa madaling salita, they did not recognize him. Hindi nila nakilala si Joseph dahil ang alam nila si Joseph, binenta na nila bilang alipin. At hindi sila nag-iisip man lang na si Joseph ay second most powerful na, mga kapatid, sa bansang Egypt. But Joseph recognized them. Alam nyo, mga kapatid, minsan ganito na mga pangyayari kung tayo po ay magkakaroon ng ganitong pagkakataon sa ating mga buhay. Yung mga tao, halimbawa, kung sa teleserye, mga kapatid, sa drama, sa pelikula, makikita natin yung mga tao na humamak, kunwari doon sa bida. Di ba? Pag sila naman na yung nag-rise sa power, sila na yun umasenso, ano ginagawa nila? Sa pelikula, di ba? Minsan gumaganti rin sila, inaapil rin nila, mga kapatid. Pero si Joseph, iba yung naging kanyang approach dito sa bagay na ito. But Joseph
recognized them. Alam nyo mga kapatid, sabi dito, Joseph tested his brothers to see if they had changed. Sinubok niya yung kanya mga kapatid na imbis na kung makita nila, lumayas kayo. Wala kayong karapatan para humingi ng pagkain dito. Pinagbili niyo ako. Pero hindi ganon mga kapatid. Na maging man pala yung pagkikita niya sa kanyang mga kapatid ay natest rin po yung identity ni Joseph. Bagamat dito yung identity niya ay hindi kilala mga kapatid. Yung identity niya, pagkakilanlan niya na second most powerful na mga kapatid. Pero naingatan pa rin ni Joseph yung kanyang pagkakilanlan. Kaya mga kapatid, minsan, ito yung nagiging suliranin ng mga mananampalataya ng mga tao. Kaya tayo pinag-iingat ng Diyos sa lahat ng mga bagay na meron tayo. Sa mga salapi na meron tayo, at sa mga bagay na pinagpapala tayo ng ating Panginoon. Kinakailangan natin maingatan po yung ating pagkakilanlan. Na si Joseph po, nung makita niya yung mga kapatid, nung makita niya na sila ay nagbago, eventually revealing his identity. Siya po ay nagpakilala mga kapatid. When he saw the remorse and compassion for their youngest brother Benjamin. Bakit? Yung test po ni Joseph, mga kapatid, na nangyari, hallelujah, ay kunwari, bibigyan sila ng maraming pagkain, pero kinakailangan na patunayan nila na yung tatay nila naghihintay doon sa Kanaan. At kinakailangan meron silang iiwan na kapatid. At napili niya yung kapatid niya mismo sa dugo, yung buong sabihin natin na buong kapatid niya. Kasi yung mga kapatid niyang 10, lahat yun half-brother niya, mga kapatid. At namimiss niya si Benjamin. At dahil sa pagbabago nila, nakita niya, dahil yung mga kapatid niya, handa nang ibigay yung buhay rin nila, na kami na lang, ako na lang iwan, kaysa sa aking kapatid na si Benjamin, dahil yung tatay namin hindi makakayanan. Kung siya pa ay mawawala, namatay na yung isa naming kapatid. At kung mawawala pa si Benjamin, ay hindi nakakayanin ng aming tatay. Kaya nung makita ni Joseph yung pagbabago ng kanyang mga kapatid, siya po ay nagpakilala. At nawa, mga kapatid, bilang tayo mga Kristiyano, kinakailangan natin palaging merong pagbabago po sa ating mga buhay. Sa ating karakter para higit pa natin makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na kung tayo po ay higit pa na magtatapyas sa ating mga buhay, sa ating mga karakter, tiyak ko ang Diyos ay magbibigay po sa atin ng kalakasan, encouragement. Maingatan natin yung identity natin. Ito yung main text natin, Joseph made himself known unto his brethren. Alam niyo po ba mga kapatid, meron nitong movie ng Joseph the Dreamer. At napanood ko to, nung mapanood ko, nung siya po ay umiiyak, tumatangis, kasi nandoon, nasubok si Joseph, hindi pa siya nagpapakilala sa kanyang mga kapatid, pero nung siya po ay magpakilala, kung anong iyak doon ni Joseph at nung kanyang mga kapatid, ganon rin ako habang nanonood. Dahil alam natin yung kwento na bagamat mayroong baon-baon na si Joseph na malaking hatred, dapat maghiganti siya sa kanya mga kapatid, pero napag-uunawa niya yung biyaya ng Diyos, yung paggawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya naingatan yung kanyang pagkakailanlan. Sabi dito, then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him, and he cried, cause every man to go out from me, and there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren. Hallelujah. Siya po ay nagpakilala sa kanyang mga kapatid. At sa isang bahagi pa ng kanyang buhay, forgiveness
and reconciliation sa Genesis chapter 45 to 47. Basahin nyo na lamang mga kapatid. Joseph forgave his brothers. Na in-explain niya na yung kanilang mga ginawa, yung ginawa nilang pagbenta sa kanya, yung pagplano na pagpatay sa ng mga kapatid, though intended for harm. Minsan, meron tayong naranasan ng mga ganyan sa ating mga buhay na inaakala natin ito ay para tayo ay magambala sa pananampalataya, maranasan na tayo po ay magkaroon ng harm sa ating mga buhay para tayo i-destroy. Yun pala mga kapatid, ito'y ginamit ng Diyos. We're part of God's plan to save many lives. Amen. Dahil kung hindi po naibenta si Joseph, hindi siya nakapunta sa Egypt, hindi siya naging second most powerful sa Egypt, mga kapatid, sa panahon ng taggutom, tiyak na yung buong angkan po ni Israel, ni Jacob, mga kapatid, ay mauubos rin. Kaya sabi niya, though their actions, though intended for harm, were part of God's plan to save many lives. Amen. At minsan, tayo nakakaranas ng ganitong mga suliranin sa buhay. Ako mismo, mga kapatid, marami akong naranasan. Kung ikikwento ko sa inyo, yung mga naranasan ko ngayong week, ng mga nakaraang week, masasabi ko na though intended for harm yung mga bagay na yon, pero salamat sa Diyos dahil ipinaunawa niya. Lahat pala na natin naranasan, na tila baga nakita natin negatibo, napakasakit sa puso, makikita natin ang sakit sa ulo, ng mga problema. Pero lahat po pala yan, we're part of God's plan. Maski man yung mga sakit na naranasan natin, iisipin natin ito ay para tayo po ay palugmukin na sa mga bagay na yan, mga kapatid. We're part of God's plan. Alalahanin natin, sabi kanina, crisis, in that time of crisis, ito po ay nakapagbibigay ng malaki at dakilang pulso ng pananampalataya. Amen. Kaya nawa mga kapatid, kung meron tayong mga pagsubok, pinagdadaanan, ang higit pa pala na makita natin, higit pa na inspirasyon na galing sa Panginoon. Pagtitiwala sa ating mga buhay. Na si Job nga, sabi niya, though my flesh, na masira man ang kanyang katawan, alam niya, my Redeemer liveth. Amen. At nangyari, pinatawad niya ang kanyang mga kapatid, nagkaroon ng reconciliation. He invited his entire family, including his father Jacob, na sila po ay magsettle na sa Egypt, providing them with land and resources in the region of Goshen. Di ba napakagandang istorya? Favorite child, mula pagkabata, nagkaroon ng dreams, kapahayagan, hanggang sa ipinagkaroon ng kanyang mga kapatid, ibinenta, pinagplanuhan na patayin muna, at siya po ay naging slave. At sa pagiging slave niya, mas nagkaroon pa ng mababang kalagayan. Isipin niyo mga kapatid, yung pagiging preso noon, hindi po pagiging preso ngayon. Ngayon, yung mga preso ngayon, yung mga kulungan, ay meron mga benefits. Meron dyan CR, meron paliguan. Noon, mga kapatid, yung mga preso noon, wala pong human rights. Ngayon po, pag ganyan po yung trato sa mga preso na pinapabayaan, nangangamoy, kulang yung pagkain, halos sagmaw na yung pagkain, mga kapatid, wala noong human rights. Pero ngayon, merong human rights, merong nagkukundina na tao rin yan. Kinakailangan nyong pahalagahan. Kaya kung titinan nyo po, yung buhay po ni Joseph, naging slave siya, naging preso, na nakakalungkot na kalagayan, krisis sa buhay. Pero bagamat ganon yung kalagayan niya, hindi siya naging katulad ng mga preso sa kulungan. Na inisip niya na, ay, ganito na rin lang yung kinalagyan ko, maging masama na rin ako. Di ba? Minsan yung mga nakukulong, pag yung mga kasamahan mo doon sa preso, ganito, asahan mo, paglabas mo. Di ba?
kay Enteng. Naranasan. Napakahirap sa kulungan. Lalo na sa panahon ni Joseph, mga kapatid. Pero sa lahat ng mga yon, mga bagay na yon, mga kapatid, krisis na kanyang naranasan, naingatan niya ang kanyang pagkakilanlan. At alam ko, mga kapatid, hindi lamang siya yung nag-ingat sa kanyang pagkakilanlan, kundi ang Diyos mismo ang nag-ingat sa kanya. Kaya tayo, kung tayo makakaranas po ng mga krisis sa buhay, meron po tayong Diyos na handa po na tulungan tayo, gabayan tayo sa ating mga buhay. Hallelujah. Next slide. Brother Joshua, parang nawala dito. At hanapin ko lang dito. At sa Genesis chapter 50 verse 18 to 21, ito po ay nang mangyari na si Joseph si Jacob, mga kapatid, ay mamatay na, mga kapatid. At ang kanyang mga kapatid ay nag-alala. At sabi nila, patay na ang ating tatay, baka si Joseph makapag-isip na maghiganti sa atin. At sila po ay nagsugo kay Joseph, ganito sabi nila, ganito ang bilin ng ating ama na si Jacob, ganito ang pinasasabi niya. At ang isinagot po ni Joseph, sabi po dito sa verse 18, "And his brethren also went and fell down before his face, and they said, Behold, we be thy servants." Na mas gusto na lang mga kapatid niya, sila po ay maging mga servants na, maging alipin na rin ni Joseph, para hindi sila pagbuhatan ng kanyang kamay dahil alam nila yung katungkulan ni Joseph sa Egypt. Nakita nila, nasaksihan nila kung gaano yung kapangyarihan na may hawak si Joseph sa Egypt. At ang sabi po ni Joseph, said unto them, "Fear not, for am I in the place of God? But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good." Na even what the enemies means for evil po sa buhay natin, na yung mga nangyayari sa buhay po natin, hallelujah, God meant it for our good. Tila baga nakikita natin bakit ganito nangyayari. Diba? Sa panahon ng mga suliranin, problema, pagsubok, nasusubok po ang ating pananampalataya. Minsan nakakapagtanong tayo, bakit kaya ganito ang nangyayari? Ano kaya ang purpose ng Diyos sa ganito? Pero alalahan natin si Joseph, sabi niya, "You thought evil against me, but God meant it unto good, to bring pass at it is this day to save much peoples alive." Sa 21, "Now therefore fear ye not, I will nourish you in your little ones." Na hindi lamang yung kanya mga kapatid, ang aalagaan ni Joseph, mga kapatid. Siya po ay pinakitaan nila ng masamang bagay sa kanyang buhay, ngunit sabi ni Joseph, "I will nourish you in your little ones." And he comforted them, kinumport niya pa yung kanyang mga kapatid, and spake kindly unto them. Kaya nawa, mga kapatid, kung ang mga tao sa ating paligid, kapitbahay, mahal sa buhay, kapatid, o ano paman, kapamilya, mga kapatid, nakarinig tayo ng masamang salita sa kanila, mga kapatid, nawa ay huwag maalis po yung ating pagkakilanlan na isang Kristiyano. Isang mananampalataya na may Diyos na kinakatakutan, na may Diyos na nagtagubilin, ating ibigin ang ating kapwa. Ibigin nyo ang inyong kaaway na tulad ng inyong sarili. Ibigin nyo ang inyong mga kapatid. Nawa ay hindi ito maalis sa ating mga kapatid. Bagkos, ang ginawa ni Joseph, kinomport niya at siya po ay nagsalita na mainam sa kanila. Amen. Hallelujah. Final years. Joseph lived a long life, becoming a
key figure in Egyptian society and remaining close to his family. Ganyan po yung final years po ni Joseph. Pero bago po ng kanyang kamatayan, he expressed faith in God's promise to bring the Israelites back to the land of Canaan. He asked his bones to be taken there when God fulfilled this promise. Alam ni Joseph, meron siyang kapahayagan na ang Diyos ibabalik ang Israel sa Canaan, sa kanilang lupang pangako. Kaya pinagtagubilinan niya ang kanyang mga relatives, ang kanyang bayan, mga kapatid. Tingnan nyo si Joseph, na hindi lamang pala siya interpreter, kundi nakikita niya yung mga propesiya. Siya po pala ay prophet, mga kapatid. At kung titingnan natin sa buhay niya ni Joseph, wala pa noon si Moises para nagsulat ng Pentateuch. Pero si Joseph meron ng kapahayagan mula sa Diyos. Kaya makikita natin, meron siyang relasyon sa ating Diyos. Kaya sa lahat ng panahon na kanyang naranasan sa kanyang buhay, final years, ay hindi po nawala yung pagkakilanlan niya. Kaya tayo, kung ako magtatanong sa atin, mga kapatid, sa bawat isa, atin bulay-bulayin yung buong buhay po natin, mula pagkabata natin hanggang sa ngayon. Nawa, mga kapatid, sa lahat ng mga krisis suliranin sa ating mga buhay, na naranasan, ay hindi po nawala yung ating pagkakilanlan. Amen? Hallelujah! Dahil kung hindi po mawawala yung ating pagkakilanlan, tiyak ko po, mga kapatid, ganitong bagay po yung mararanasan natin katulad kay Joseph. Bagamat tayo'y hinamak, tayo'y pinaglaruan ng kaaway, tayo ay nilagay sa lusak, pero katulad ng ating inawit kanina, He brought me out of a miry clay. Hallelujah! To God be the glory. Hallelujah! At dahil dyan, mga kapatid, hallelujah. Pwede bang mag-overtime ako ilang mga minuto? Kasi mahaba pa sana to. At kung titingnan natin, magkaroon rin ng identity crisis si Simon Peter. Nung panahon po, mga kapatid, hindi lamang po si Job yung nagkaroon ng crisis. Si Joseph, maging man po si Simon Pedro, mga kapatid, si Simon ay nagkaroon ng krisis sa kanyang buhay. Nung ang panahon po na ang Panginoong Hesukristo ay dadakpin na ng mga Griego. Tama ba ako kung di ako nagkakamali, mga kapatid, na pinadakip siya ng bayan. At dahil po dito, si Simon Pedro ay palagi merong tabak. Ang ginawa niya po, tinagpas niya yung tainga. Ginawan niya ng masama yung ibang tao. At na-compromise po yung identity po doon ni Simon Pedro. Na imbis sana pagkakilanlan nila na sila ay tagasunod ni Kristo, sila po ay nagpapagaling. Ano ginawa niya? Siya po ay nakapagbigay ng sugat, nagtangka siyang patayin yung mga tao na gustong gawan ng masama ang ating Panginoong Hesukristo. Ganon po yung crisis, identity crisis na naranasan ni Simon Pedro. At sabi nga po, mga kapatid, sa Matthew 26 na lamang, then said Jesus unto him, put up again thy sword into his place, for all they that take the sword shall perish with the sword. Na sila raw po na palagi na meron tabak ay mawawala, mamamatay sa pamamagitan rin ng tabak. Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and He shall presently give me more than 12 legions of angels? Na hindi na kinakailangan pa ni Simon Pedro na ang Panginoong Hesukristo ay ingatan, siya yung mag-bodyguard. Dahil meron siyang legions of legions na mga anghel na ating Diyos. At next slide. And Simon Peter answered. At kung titingnan nyo, mga kapatid, sa mga atras na bahagi, nakita natin na si Simon dito sa 26 ay nagawa niya na tagpasin yung tainga. Pero doon sa mababang
doon po sa verse 16 pa lamang, sa chapter 16 ng verse 16, mga kapatid ng Matthew, ay tinanong siya ng ating Panginoon dahil yung mga tao, tinanong niya kung ano yung pagkakilanlan sa kanya ng mga tao. Ano yung pagkakilala niya sa kanya. At may nagsabi, ikaw raw si Elias, kung ano-ano mga bagay, propeta. At tinanong niya ang kanyang mga disciple at si Simon Pedro, ang sagot niya, sabi ni Simon Pedro, Thou art the Christ, the Son of the living God. Tingnan niyo mga kapatid, si Simon Pedro na may kapahayagan po, ay nagkaroon po ng identity crisis pa rin nung ang panahon ay meron makapag-trigger. At minsan ganun tayo. At masasabi ko, ganun rin ako mga kapatid. Sa panahon na meron makapag-trigger sa atin, tila baga nawawala yung ating pagkakilanlan. At ito po ay nakakapanlumo, nakalagayan, at nakakalungkot. Hallelujah. Pero doon po sa Luke, sabi dito, doon sa bahagi, na sa four gospel, sa ibang bahagi ng view, doon sa view po ni Luke, mga kapatid, sabi dito, And Jesus answered and said, Suffer ye this far, and he touched his ear, and he healed him. Na kung hindi dahil sa ating Panginoong Hesukristo, ibinalik yung tainga na natagpas ni Pedro, ay makakompromise na talaga yung pagkakilanlan ni Pedro. At salamat sa Panginoon, dahil ganun po tayo, mga mananampalataya. Minsan, nakakagawa tayo ng hindi marapat, hindi angkop sa pagiging Kristiyano. Pero salamat sa Diyos, dahil siya yung nagpapanauli, siya yung naghihilom ng mga sugat. Siya po yung umaayos po sa lahat ng mga bagay na pagkakasala natin. Tingnan nyo mga kapatid, dati-rati yung pagkakilanlan natin ay hindi maganda sa mata ng tao, pero ang Diyos na gumawa sa atin ay ginawa po yung pagkakilanlan natin. Laktawan na natin yan, mga kapatid, wala nang oras. Ito pa, na marami pa sana na patungkol dito, mga kapatid. Let no man deceive himself. Kung tayo po ay alam na natin yung pagkakilanlan natin, ay wag natin dayain ang ating sarili na magsigawa pa ng mga masamang mga bagay na patungkol sa pagkailipin sa kasalanan. Ngayon po ay kinakailangan natin, wag tayong padaya sa ating mga sarili, kundi magsigawa tayo na bilang alipin ni Kristo ng mga mabuting bagay. Na alam natin na tayo po ay kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. At sa 1 Peter, na nung si Simon Pedro ay makapanumbalik na, mas iayos yung kanyang kalagayan na isaayos ng ating Panginoon. Hallelujah. Na sana ay nakompromise na. Kasama sana siyang ikukulong kung di yun na ibalik yung tainga. Pero dahil po sa panunumbalik, paggawa ng Diyos sa kanyang buhay, mga kapatid, hallelujah, nakapanumbalik si Pedro at ito ang nasabi niyang tagubilin sa mga mananampalataya. Unto you therefore which believe He is precious. Sa mga mananampalataya dito na naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay mahalaga. Hallelujah. But unto them which be disobedient, the stone, ang bato, mga kapatid, na si Kristo ang tingin nila, siya po ay katitisuran na, mga kapatid, a rock of offense to them which stumble at the word, being disobedient. Pero sa mga mananampalataya, pagkakilanlan na tinawag ng ating Panginoon Hesukristo, sabi dito, but ye are a chosen generation. Amen? Tayo po ay pinili na henerasyon ng ating Panginoon, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. At dahil dito, sabi dito, ye should show forth the praises of Him. Nawa, mga kapatid, ito po ay makapaggising sa ating pananampalataya sa araw na ito, na makita natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Na sa panahon po ng pananambahan, pagpunta natin dito sa ating Panginoong Hesukristo,
Hallelujah. Ibuhos natin ang lahat ng pagsamba at pagpupuri sa atin, sa ating Panginoong Hesus, sa pagpapakita at paggawa niya ng kabutihan sa ating buhay bilang pagpili sa atin, mga kapatid. Praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light, which in time past were not a people. Ganun po yung pagkakilanlan natin, mga kapatid. Tayo'y hintil at wala tayo sa Diyos. Pero ngayon, mga kapatid, but are now the people of God. Amen. Hallelujah. Tayo po ay tao na ng Diyos, bayan ng Diyos, which had not obtained mercy. Dati-rati ay wala tayong naranasan na awa. Pero sabi dito, but now have obtained mercy. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Dati-rati, iba yung pagkakilanlan sa atin, maski man yung mga tao, kilalang kilala tayo. Pero ngayon, tayo po ay nagkamit ng biyaya, habag, at awa sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. A time of crisis, press right on. At lalaktawan na natin yan, mga kapatid. At hindi na isama, Bar Joshua, pwede bang i-update mo? Mahalaga yon, yung gusto kong ipakita, i-update mo doon sa sa SNN ko. Buksan mo yung slideshow. Nawa po ay mapagtiisan nyo, mga kapatid, at ako po ay overtime na ng ilang minuto. Ngunit nawa ang Diyos ay higit pa po na mangusap sa atin. Kayo po ay merong makita, marami tayong nilaktawan, ngunit sa Diyos ko pinagkakatiwala ang mga bagay. Alam ko ay meron na tayong napulot, nakita, at kung ako po ay magkikwenta pa ng mga personal ko na naranasan, ay hindi na magkakasya ang oras. Pero sa Diyos ko pinagkakatiwala ang lahat mga bagay, mga kapatid. Na ang Diyos po ay mapagbiyaya, mapagpala. Hallelujah. Dati-rati, wala tayo sa Kanya, ngunit dahil sa habag at awa niya, tayo po ay tumanggap ng napakalaking pribilehiyo na ngayon sa ating Panginoon. Hallelujah. At nawa, sa bawat pagkakatipon, meron sa kaibuturan natin, meron pumipintig, pumupulso, na higit pa na pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ating buksan? Yung slideshow na isinend ko kay Sister Ann, meron yon, updated na yon. Buksan lang yon, yung slideshow. Yung sinend ko kay Sister Ann. Okay, nakita ko na Tapos, ilagay mo doon sa Jacob, yung picture lang, yung picture. Yung pagpapasensyahan nyo, mga kapatid. Tila baga sumubra yung paghahanda natin. Pero sa Diyos ay, kung sa Diyos ay, ito po ay higit pa po na pagpapala sa atin na ating Panginoon. At nawa ay mapagtiisan natin. At kayo, mamaya sa mga susunod, paumanhin sa mga susunod pa na tatayo. Pinagpapauna ko na, ngunit ayaw kong sayangin yung mga bagay na ipaghanda ko, na-inspire sa akin ang ating Panginoon. Dahil ang lahat ng mga bagay na ito, alam ko ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kagalakan sa ating puso. Once a month lang naman ako tuwayo, mga kapatid. Kaya pagbigyan niyo ako, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, yan po yung iba-ibang pagkakilanlan. Kung titingnan nyo, Jacob was a cheater, si Peter, temper, David, had an affair, Noah, got drunk. Tingnan nyo yung mga bagay na yan, mga kapatid. At kung papipiliin kayo, alin mga katangian dyan, pagkakilanlan, ang meron rin kayo sa buhay nyo. Di ba? Napakarami rin. Mga bagay, meron tayo. Sabi dito, murderer, insecure, na kung titignan nyo yung murderer, sabi ng ating Panginoon, magalit ka lamang sa iyong kapatid, ay ikaw ay nagkasala na ng pagpatay, mga kapatid. Na parang pinatay nyo na, mga kapatid. Pero dito meron insecure, gossip, warrior. Meron pa ditong warrior. Imbis na warrior, nagiging warrior. Pag may mga problema, meron doubter, impatient, at lahat ng yan, mga kapatid. Mga kahinaan natin yan.
Pero sabi dito sa 2 Corinthians chapter 12, my grace is sufficient, my power works best in weakness. Kung saan tayo mahina, mga kapatid, doon tayo malakas. Bakit? Hindi kalakasan natin yung nakikita na, kundi kalakasan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Na kung meron man akong pagkakilanlan na gusto, mga kapatid, hindi na yung mga ganyan na pagkakilanlan. Alisin na natin yan. Nawa ay mga alis na ito sa atin, mga kapatid. Yung mga bagay na ito. Kundi ang magkaroon ng pagkakilanlan sa atin, yung katagang Kristiyano. Na dumating man ang krisis sa ating mga buhay, pagsubok, suliranin, karamdaman, pag-aalala, kawalan, sa mga bagay, maalala natin na meron tayong Diyos na malalapitan. Amen. Ito yung pinakamagandang identity. Now being revealed, made known. Na dati, hindi natin alam, kilala yung ating identity. Pero nasa ating Panginoong Hesukristo ang ating identity. Hallelujah! Hallelujah! Pwede po ba natin palakpakan ating Panginoon? Hallelujah! Ang mga oras ay hindi magpapahintulot. Napakarami ko pang nais sabihin, nais ikwento. Ngunit sa Diyos ko pinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay. Nawa mga kapatid, kayo ay pinagpala at meron kayong napulot sa ating pagtatalakay, sa ating munting Bible study. At alam ko, mga kapatid, there is still more sa mga susunod pa na tatayo. Hallelujah! Tayo po ay higit pa po na mag-expect. Kung tayo po ay meron na napulot, pinagpala, mga kapatid, lalo na mamaya, mga kapatid, ang Diyos ang bahala sa atin. Hallelujah! Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo po yung yumuko. Hallelujah! O dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya, habag at awa na dati-rati. Ang pagkakilanlan namin, Panginoon Diyos, ay wala kami sa iyo. Ngunit nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa panahon ngayon, bagamat nakakaranas kami ng identity crisis, na tila baga nawawaglit ang aming pagkakilanlan, Panginoon Diyos, Ikaw po ang nagsasaayos ng lahat ng mga bagay. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong pagpapala, salamat sa iyong pagtutuwid, at salamat sa iyong mga salita na patuloy na gumagawa sa aming mga buhay. O Diyos, sa iyo lamang po namin binabalik ang kapurihan at sa salamat, ang mga oras ay hindi magpapahintulot, ngunit hayaan mo na pinakamataas na pagsamba, pagluwalhati, pagdakila ay maibigay namin sa iyo sa araw nito. O dakila ka, Panginoon, at ibinabalik lamang po namin ito sa pangalan mo, aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. To God be all the glory.